At para sa ating mga balita, New World Order, bubuin ni Donald Trump. At Amerika, gusto nang palitan si Zelensky sa Ukraine. Zelensky, nagmatigas. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Bago bumagsak ang Soviet Union noong 1991, ang bansang ito at ang Estados Unidos ang itinuturing na dalawang nangunguna at pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Sa kanilang dalawa, nahahati ang lahat ng mga bansa. Pero makalipas ang 1991, isang New World Order ang nangyari. Nawala ang Union Soviet at nanatili sa kapangyarihan ang Estados Unidos. Sa mga panahong ito, ang buong mundo ay nasa ilalim ng unipolarity, kung saan ang Amerika ang siyang nag-iisang pinakamakapangyarihang bansa sa ating planeta. Binomba ng US ang Yugoslavia, sinakop ang Iran at ganun din ang Afghanistan. Binago rin nila ang mga pandaigdigang institusyon. Marami ang bumabatiko sa Amerika pero lahat ng ito ay walang nagawa sa kanyang mga hakbang. Ayon sa mga eksperto, nagbabago na naman ang sistemang ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, unti-unting nawawala na ang interes ng Amerika sa pakikialam sa global stage. Nais ni Donald Trump na bigyan naman ng prioridad ang kanyang sariling bansa. Ang mga kaalyado ay naging mga kaaway at ang mga dating kaaway ay naging kaalyado. Habang ang mga bansa sa gilid ay nalilito, hindi alam kung ano ang tunay na anyo ng bagong world order. Ang tawag dito ay multipolar. Matatandaan na nais nang umalis ni Donald Trump sa mga pandaigdigang institusyon gaya ng World Health Organization, Paris Climate Accord at Human Rights Council. Nais din ng kanyang kaalyadong si Elon Musk na umalis na ang US sa United Nations at sa NATO. Pero maliwanag ang batas ng Amerika. Kailangan ng 2/3 ng boto ng Kongreso para maalis ang US sa NATO. Bagaman madali lang tibagin ni Trump ang batas na ito kung gugustuhin niya, tiyak naman daw na dadaan siya sa matinding legal na hamon sa korte. Pagdating naman sa United Nations, walang opsyon para umalis ang Amerika sa organisasyong ito. Pero pwedeng ihinto ni Trump ang pagpapadala ng mga delegado sa UN at wag nang dumalo sa mga pagpupulong nito. Pero ano nga ba ang magiging epekto ng pag-alis ng US sa NATO kung mangyayari man? Isa dyan ay ang pagiging inutil ng organisasyong ito. Kung wala ang Amerika, wala ring saysay ang NATO. At walang ibang matutuwa dito kundi si Vladimir Putin. At kung mawawala naman ang US sa United Nations, matutuwa naman ang China dahil maaari na nilang i-dominate ang mga ahensya ng UN. Sa madaling salita, ang unipolar na estado ng mundo ay agad na magiging multipolar. Ang sentro ng kapangyarihan sa mundo ay mapapasakamay ng dalawa o higit pang mga bansa. Ang Asia ay mapapasakamay ng China at India. Ang Europe ay mapapasakamay ng UK, France at Russia. At ang Estados Unidos ang magdodominate sa Western Hemisphere. Naniniwala ang mga eksperto na ang multipolar system ng mundo ay nagsimula sa pagsiklab ng digmaan sa Ukraine. Tutol ang US sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine pero hindi nagpatinag dito si Putin. Ipinakita ni Putin na hindi lang ang Amerika ang sentro ng kapangyarihan at dapat masunod. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng Israel na pwede nilang suwayin si Biden. Ipinakita ng China na pwede niyang palibutan ng Taiwan kahit tutol ang US. At patuloy na ipinapakita ng Russia ang pagsuway sa kagustuhan ng US sa pananakop nito sa Ukraine. Lahat ng ito ay nagpapakita ng panghihina ng Amerika sa world stage. Sa kabilang banda, pinapataas na ng European Union ang kanilang military spending at naghahanap na sila ng mga bagong depensa bukod sa Amerika. Tanong ngayon ng marami, kung tatablahin ni Trump ang organisasyon nitong NATO, paano pa kaya ang kinabukasan ng mga hindi kabilang dito, gaya ng Taiwan, Pilipinas, Japan at South Korea na pare-parehong umaasa ng suporta sa Amerika? Dahil dito,
Posible anyang maghanap ang mga bansang ito ng mga bagong kaalyado, mga bagong alyansang militar at pang-ekonomiya ang mabubuo. Bawat isa ay magsusumikap na palakasin ang kanilang depensa. Ito ang bagong New World Order na inaasahang iiral sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump. Sa ibang balita, US, gusto nang palitan si Zelensky sa Ukraine. Zelensky, nagmatigas. Kahapon ay mariing sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi magiging madali ang pagpapatalsik sa kanya bilang pinuno ng Ukraine. Ito ang naging tugon ni Zelensky matapos ipahiwatig ng mga lider sa Estados Unidos na baka kailangan na niyang magbitiw sa pwesto. Kasunod yan ng isang kontrobersyal na pagpupulong sa Oval Office kasama sina Pangulong Donald Trump at Pangulong J.D. Vance na nauwi sa isang mainit na sagutan. Ayon kay US National Security Advisor Mike Waltz, kailangan na ng Ukraine na magkaroon ng bagong lider na maaaring makipagkasundo sa Amerika at makipagnegosasyon sa Russia at wakasan ang digmaan. Nagbabala din si Waltz na magiging seryosong issue ito kung may personal na ambisyon si Zelensky sa politika na may layuning ipagpatuloy ang digmaan. Kinwestiyon naman ni US Speaker of the House Mike Johnson ang kakayahan ni Zelensky upang magpatuloy bilang Pangulo ng Ukraine. Ayon kay Johnson, kailangan na niyang mapalitan at kung hindi siya babalik sa negotiating table na may pagpapasalamat, kailangan na anyang magkaroon ng bagong kapalit niya. Pero nasa mga Ukrainians pa rin ang huling desisyon. Something has to change. Either he needs to come to his senses and come back to the table in gratitude, or someone else needs to lead the country to do that. I mean, it's up to the Ukrainians to figure that out, but I can tell you that we are re-exerting peace through strength. Samantala, sinabi naman ni UK Ambassador to the US Peter Mandelson na dapat na magkasundong muli ang US at Ukraine. Dapat umanong manumbalik ni Zelensky sa mga inisyatiba ni Trump na mahinto ang gera sa kanyang bansa. Sinabi pa niya na dapat manguna ang Ukraine sa usapang pangkapayapaan at hikayating sumunod sa kanya ang bansang Russia. Dahil sa tensyonadong usapan na naganap sa Oval Office, iniwan ni Zelensky ang White House nang hindi man lang napipirmahan ang isang kasunduan kung saan ibabahagi ng Ukraine ang kanilang mga yamang mineral sa US. Matapos ang pagpupulong ay lumipad si Zelensky patungo sa London para sa isang pagpupulong. Nang mga panahong yon, idiniin ni Zelensky na aalis lamang siya sa pagiging Pangulo ng Ukraine kung papayagang maging kasapi ng NATO ang kanyang bansa. Tungkol naman sa usaping dapat siyang palitan sa pwesto, sinabi din ni Zelensky na ang tanging paraan upang patigilin siya sa pamumuno ay kung mapapatigil siyang sumali uli sa eleksyon. Sinabi pa niya na ang pagpapalit sa kanya sa pwesto ay hindi ganoon kadali. Hindi anya sapat na magkaroon lang ng eleksyon. Kailangan din daw na mapigilan siya sa pagtakbo. Pero magiging mahirap daw ito at nangangailangan pang kausapin siya ng masinsinan. Kaugnay nito, sinabi naman ni Donald Trump na dapat nang kalimutan ng Ukraine ang pangarap nitong maging kasapi ng NATO, kung saan sinabi ng Russia na ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay isa sa mga dahilan kung bakit nila sinalakay ang bansang ito. Maliwanag dito na ang issue ng NATO membership ang itinuturing na pinaka-red line ng bansang Russia mula pa sa pasimula. Binatikos rin ng Pangulo ng US ang mga kaalyadong bansa sa Europa kung saan sinabi niya na kulang ang ginagastos ng EU sa depensa kaya ang US ang siyang umaako ng halos lahat sa mga gastusin ng mga miyembro. Dahil dito, nananawagan ngayon ang mga kaalyado ni Pangulong Trump na dapat nang umalis ang US, hindi lamang sa NATO kundi ganun din sa United Nations. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.